Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sabi po sa napakinggan nating ebanghelyo, Mary has chosen the better part and it will not be taken from her. Ano kaya yung better part? Paano kaya tayo makapipili ng the best? Si Mary has chosen the better part. Now the challenge for us is how to choose, if not good, better, if not better, best. How can we say that our choices are good, better, or best? I would like to share with you 3 things para masabi natin o magabayan tayo na yung mga choices natin ay better, if not best. There are 3 P's that I would like to share with you today. The first P is pananalangin. Halimbawa, meron kang may concern ka, ano mong problema, wala. When we make our choices in our life, we cannot blame others. Kung hindi maging successful, kung hindi magiging kapakinabang sa'yo yung pinili mo, wala kang pera. Pag wala kang pera, o kaya kapos, ang solusyon ay mangutang o manghiram. Let's say, you would like to borrow 10,000 pesos. That is your problem, wala kang pera. Ang solusyon mo, manghiram ng 10,000. So, lagyan natin ng proseso yung problema at yung iniisip mong solusyon. Kung tama ba yung choice na ginagawa mo. So, before kang manghiram ng 10,000 sa kaibigan mo o kung kanino man, magdasal ka na muna, pananalangin. Tanungin mo ang Diyos, bring before God your concern. Lord, tama ba yung gagawin kong aksyon? Wala akong pera ngayon, manghihiram ako. Tama po kaya ito? Because our choices must be guided by God. Diba? May mga pagkakataon kasi na kapag meron tayong mga concern, meron tayong mga pumipili tayo o nagdidesisyon tayo agad-agad. Seldom or there are times that we fail to consult God or to bring our concerns before God. Okay? So the first P is pananalangin. The second P is pagninilay. Pagnilayan mo. Pagnilayan mo kung yung bang naisip mong solusyon, yung napipili mong choice, you have something to do, ay tama. Baka meron pang mas dapat kang unahin. Halimbawa, kapag wala kang pera, kaya kinakapos ng budget, bakit mainit ang ulo? Sino bang hindi? Wala ka nang makain, di ba? O kaya naman, iba yung attitude natin. Pinagagalitan mo yung anak mo, nadadamay. Ano naman kinalaman ng anak mo? Kapag wala kang pera, kaya ka ba niya bigyan ng tulong, ng solusyon? O kaya naman, isipin mo din, baka yung tanungin mo, pera ba talaga ang kailangan ko o kailangan ko na munang kumalma at magtiwala sa grasya ng Diyos? At pangatlo, plano. Yun po ang pangatlong P. Pagplanuhan mo o kapag nakuha mo na yung 10,000, solusyon na ba ito sa problema? Paano mo siya gagastusin? Hindi po ba? Baka naman after 1 hour, ubos na agad yung inutang mo. Di man lang umabot ng 1 linggo o 2 linggo o 1 buwan kung yan ay budget sa pagkain. So pagpaplanuhan. O kaya naman, tanungin mo yung sarili mo, mangungutang ako ng 10,000, paano ko to babayaran? Meron ba akong kakayahang magbayad? Kasi sana sa buhay po natin, we always choose the better part. So dahil natin sa tatlo, pagdasalan po natin, pagnilayan po natin, pagplanuhan po natin. And you know what is the better part? Or I would like to say, what is the best part? The best part is to choose God.
Kahit nahihirapan tayo, kahit nagugutom po tayo, kahit nasasaktan tayo, o masaya tayo, excited, may pera, malusog, the best part is always to choose God. Alam niyo po kung bakit? Kasi araw-araw tayong pinipili ng Diyos.